6 na minuto makalipas ang alas 12. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong di dapat nakakalampas sa'yo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Direct from MBC Network News Center, RH Balita. Kasama ang lahat ng mga taga-ulat na nakakalap na sa buong Pilipinas at buong mundo. RH Balita! Balita! RH Balita! RH! Sabado po ngayon, 17 sa buwan ng Pebrero 2024 sa ating RH Balita. Mataas na opisyal ng National Commission of Senior Citizen sinuspinde ng palasyo. Higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Labor Group iginiit na hindi babagsak ang ekonomiya sa 100 pisong wage hike. Closed fishing season sa Visayan Sea, Zamboanga Peninsula, natapos na ayon sa BIFAR. Pangulong Bongbong Marcos umapela sa militar na suportahan ang mga programa para sa mga dating rebelde. Tour guide, patay matapos mahulog sa bangin sa Mariveles, Bataan. Sa ating balitang foreign, dating US President Donald Trump pinagbabayad ng $354 million sa civil fraud case. At sa balitang sports, Justin Brownlee balak ipa-auction ng Asian Games jersey para sa charity. Sa atin namang balitang showbiz, Jeneline Mercado, Dennis Trillo, inaming selos ang dahilan sa hiwalayan noon. RH Balita! Flash Report! Flash Report! Bago lamang sa detalye ng ating mga balita, pinatawan po ng 90-day preventive suspension ng Office of the President ang isang commissioner ng National Commission of Senior Citizens dahil sa iba't ibang mga reklamo. Sa 4 na pahinang notice of charge na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin at may petsang Pebrero 2, epektibo ang suspensyon kay Commissioner Raymar Mansilungan pagkatanggap niya ng kopya ng abiso. Ang suspension order ay base sa mga reklamo ni na Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes at Miguelito Garcia. Kabilang sa mga reklamo kay Mansilungan ay serious dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, gross insubordination at conduct prejudicial to the best interest of the service. Matapos ang pagsasagawa ng preliminary investigation, lumalabas na may mga sapat na basehan. Flash Report! Flash Report! RH Balita! RH Balita! Muli po, magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Gayon din sa 18 relay station sa buong bansa, DYXR 1395 kHz sa Cebu at DXRF 1260 kHz sa Davao. Ang mga detalye ihahatid ng inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resio. At ito po si Yuel Reyes para sa tuloy-tuloy na pagbabalita. Tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Balita! RH Weather News! Atin na pong alamin ang kalagayan ng panahon mula kay Miss Ana Cloren ng DOST Pag-asa. Miss Ana, magandang tanghali. Magandang tanghali rin po sa ating lahat. Sa kasalukuyan, amihan pa rin nakaapekto pero sa extreme northern Luzon na lamang po ito magdudulot ng malamig na panahon. Ngunit maaliwalas pa rin pero may mga pag-ambon pong inaasahan. Samantalang dito po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi pa ng ating kapuluan, generally maaliwalas po yung ating panahon na inaasahan at posible pa lamang po yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi, dala po ng mga localized thunderstorm. Wala tayong minomonitor na LPA o bagyo na posible makaapekto sa ating bansa.
At yan ang latest dito sa Weather Forecasting Center. Ito po si Ana Cloren. Magandang tanghali. Magandang tanghali at maraming salamat Miss Anak Loren ng DOST Pag-asa. RH Balita. RH Balita. Pilipinas, una sa ating mga balita ngayong Sabado ng tanghali. Kapit lang sa mga kapwa natin motorista. Asahan na ang higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Unioil Petroleum, 90 centavo hanggang 1 peso and 10 centavos ang posibleng increase sa diesel, habang 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Sinabi naman ng oil industry sources, posibleng maglaro sa 90 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Tinutukoy pa rin ng Department of Energy na bunsod ito ng tumitinding sitwasyon sa Red Sea at conflict sa Middle East. Samantala, nagpatupad ng price freeze ang Department of Energy sa LPG at kerosene sa ilang bahagi ng Agusan del Norte at Davao de Oro bunsod ng idiniklalang state of calamity sa lugar. Sa anunsyo ng DOE, kabilang sa isa sa ilalim sa price freeze ay ang mga 11 kg cylinder na household LPG at mga produktong kerosene. Ipatutupad ang price freeze sa mga lugar ng munisipalidad ng Las Nieves, Agusan del Norte mula February 5 to 19. Butuan City, Agusan del Norte mula February 7 to 21. Barangay Agusan, Pequeño, Bading, Fort Poyohan, Mahogany, Maog, Obrero, San Vicente sa Butuan, Agusan del Norte mula February 8 to 22. At Munisipalidad ng Maco, Davao de Oro mula February 7 hanggang 21. RH Balita. Sa iba pang balita, pinababawi naman ng mga samahan ng negosyante at employers sa Senado ang panukalang 100 pisong taas sahod sa pribadong sektor. Nagpadala ng position paper sa Senado ang grupo ng 17 employers, kabilang ang PH, Commerce and Industry at Employers Confederation of the Philippines. Ayon kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., 16% lamang ng mga manggagawa ang makikinabang sa wage hike, habang may iwan ng 84% sa informal sector. Nangamba umano silang malugi at tuluyang magsara ang mga negosyo dahil hindi nila kakayanin ng legislated wage hike. Punto pa ni Ortiz Luis, hindi napapanahon ng aumento sa sahod dahil inaprubahan na ng 15 regional board ang taas sahod sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Samantala, maliit lamang ang epekto ng 100 peso wage increase sa kabuuang kita ng mga enterprises. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Elmer Labog, National Chairman ng Kilusang Mayo 1, exaggerated lamang ang agam-agam na magdudulot ng catastrophe sa ekonomiya ang panukala. Giit ni Labog, nasa 13% to 16% lamang ang bawas sa kabuoang kita para sa pagtaas ng sahod at napapanahon na ito dahil sa taas na rin ng bilihin sa kabila ng pagbaba ng inflation. Well, exaggerated naman yung eco-parati at wala namang panahong hindi nasumang-ayon yan sa magtataas ng sahod ng mga manggagawa. Unang-una, pinapakita ng datos na 13 to 16% lang ang epekto nito, no, sa pangkabuang kita, no, yung annual profits ng mga small, medium, and large enterprises. Yung ginagawa nilang sangkalan kadalasan ay itong micro enterprises ay exempted sa BAMBILO yan tamang Henry, at hindi dapat na gawing sangkalan para sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. RH Balita. 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Wala namang plano ang Department of Education na harangin o tutulan ang panukalang humihirit na gawing 50,000 pesos ang entry-level salary ng mga guro. Ayon kay Deputy Spokesperson Francis Bringas, nakipag-ugnayan na ang ahensya sa World Bank upang pag-aralan ang dapat na maging sahod ng mga guro. Paliwanag niya, nangihingi na ang World Bank ng mga datos para maging komprehensibo ang kanilang pag-aaral.
Sabi pa ng opisyal, wala silang deadline na ibinigay sa World Bank, ngunit hangad nilang matapos ito bago pa man magsimula ang deliberasyon ng Kongreso sa panukala. Una rito, nagsumite na ng panukala sa Kongreso ang ACT Teachers Representative o ACT Teachers sa pangunan ni Representative Franz Castro na humihirit na taasan ng sahod ng mga guro upang makaagapay sila sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Samantala, iminungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagsasaayos ng bulok na sistema ng pagpasa ng pambansang pondo. Ayon kay Pimentel, kulang sa transparency ang pag-aproba ng budget lalo pa sa gitna ng mga lumulutang na usapin na may bilyong halaga ng insertion sa 2024 National Spending Plan. Para sa Senador, bunsod nito, mas dapat nang i-overhaul ng gobyerno ang Philippine budget-making process sa lalong madaling panahon. Una rito, ibinunyag ni Senadora Amy Marcos ang umano'y anomalya sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD na ginamit sa pagpapapirma sa People's Initiative. RH Balita. 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inalis na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang fishing ban sa Tamban sa Zamboanga Peninsula. Nagsimula ang fishing ban noong Nobyembre 15, 2023 na tumagal hanggang nitong Huwebes, February 15. Samantala, bukas na rin ang pangingisda sa Visayan Sea matapos ang closed fishing season kahapon. Dahil dito, papayagan na muli ang panguhuli ng isda na ginagawang sardinas, herrings at mackerel sa Visayan Sea. Ang pagbabawal na makapangisda sa loob ng 3 buwan ay paraan ng BFAR para bigyan ng pagkakataon na makapagparami ng isda sa nasabing mga lugar. Samantala, bumagsak pa sa 29 pesos bawat kilo mula sa dating 41 pesos ang farm gate price ng pulang sibuyas. Ayon sa grupong Sinag, ang nabanggit na halaga ay mula sa onion producing areas, partikular sa Nueva Ecija at Pangasinan. Ipinahayag ni Sinag Chairman Rosendo So na ang pagsadsad ng farm gate price ng sibuyas ay nagpapatuloy sa harap ng pag-uumpisa ng harvest season. Sa kabila nito, sinabi ni So na mataas pa rin ang retail price ng pulang sibuyas sa mga pamilihan. RH Balita. 18 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pa nating mga balita, malamig ang mismong DSWD sa panukala ng Agriculture Department na gawing bigas ang ayuda para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa halip na pera. Ayon kay DSWD spokesperson Romel Lopez, mas practical, convenient at efficient ang pagbibigay ng 600 pisong buwan ng rice subsidy kumpara sa bigas mula sa National Food Authority o NFA. Wala rin umanong legal na basehan ang pagbibigay ng bigas sa probisyon ng General Appropriations Act. Bukod sa perang ayuda, maaari rin makakuha ng health and education grants ang mga miyembro ng 4Ps kapag nakatalima sila sa ilang kondisyon gaya ng pagpapaaral at regular check-up sa kanilang mga anak. RH Balita. Ang atin pong oras, 20 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Babalikan po natin ang ilan pang mga reports at mga balita. Standby lang. Ating alamin yung sitwasyon, paano humantong, Jackie, dun sa nasawi. Yung ano ba nangyari? Dun sa tour guide. Oo, nahulog sa bangin. Hindi ako kakamali. At Bus ito, no? Bus yung nahulog o mismong yung tour guide? yung tour guide pagkakaalam ko o pagkakita ko ng balita kagabi, yung tour guide ay nahulog dun sa bangin at nagtamo ng sugat at may mga fracture pa. Pero buhay pa siya noon. At naging pahirapan yung pag-rescue. Dahil sobrang lalim daw nung bangin na pinaghulugan ng tour guide. Alamin ho natin ang update sa balitang yan. Oras ho natin, alas 12:20. RH Balita.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pangongonsensya, hindi epektibong paraan ng panghihikayat ayon sa pag-aaral. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. 20-20-20 rule kontra computer eye strain, alamin. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagot. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart man. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. RH Balita! Balita! RH Balita! Atin pong oras, 12:25 ng tanghali. Good afternoon, Jackie, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nakatutok sa ating Facebook and YouTube Live. Tayo po ay live na napapanood via DZRH News Facebook streaming. Gayon din po sa DZRH News Television YouTube channel. At sino ba mga nakatutok sa atin, Jackie, sa ating Facebook Live? Ayan. Teka, mabagal lang aking internet. Batiin na natin unang-una si Miss Isabel Guerrero. Magandang tanghali po. Ganyan din kay Kathy Arabit. Magandang tanghali. Ayun, kay Saturnino Laway. Ayan, kay Saturnino. Kamusta ka na? At lagi nakatutok din palagi sa atin ito, ano? Kay Isabel Guerrero, magandang tanghali po. Alvin De Torres, good afternoon. Mula dyan sa Binyan, Laguna. At kay Anthony Brenica. At syempre, ganun din po sa mga nakatutok sa atin, mga taxi drivers, mga Grab, chuper, mga kapwa natin motorista na bumabaybay ngayong araw ng Sabado. Traffic ba kanina umaga, Jackie, pagka papunta rito sa southern na Metro Manila?
Hindi naman. Pag Hindi mga, gaano. pag mga 6 pa or 7, medyo Oo, kaya pa yung oo. traffic. Pero pag medyo ganitong lumagpas tanghali, na, hapahapon, ayan dito na. hindi ako pwedeng magising ng 7 at aalis ng Oo. 7:30 dahil hindi na talaga ako aabot. De bale, ano naman sabi naman ng Pag-asa unti-unti na tayo nagta-transition sa panahon ng tag-init. Kaya hindi ka na rin mahihirapan pang bumangon. RH Balita! Balita! Ang atin pong oras, 12:27. Umabot pa sa 76 na individual ang nasawi sa pagguho ng bundok sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon sa provincial government, may 18 pang nawawala habang mahigit 30 ang sugatan sa nasabing trahedya. Sa datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 1,300 pamilya ang apektado ng landslide sa 4 na barangay na ngayon nasa evacuation centers. Pinaimbestigahan ng environmental at farmer groups sa Kongreso ang large-scale mining operations ng APEC Mining sa nasabing lugar. Samantala nangako si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magpapadala ito ng tulong sa mga naapektuhang pamilya ng low pressure area throw sa Caraga Region. Sa isang briefing sa Agusan del Sur kahapon, sinabi ng Pangulo na sa tulong ng DILG at MMDA ay magpapadala ang gobyerno ng mga gamot at malinis na maiinom na tubig sa mga nasalanta. Sa ngayon, sinabi na Pangulong Bongbong Marcos na nakapagpadala na sila ng purification machines na magiging tulong sa mas longer term na solusyon sa kakulangan ng supply ng tubig sa lugar. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos, nakahanda na ang 15 pang water purification machines na ipapadala sa Caraga. Sa bahagi naman ng Department of Health, sinabi rin ni Secretary Teodoro Herbosa Jr. na naibigay na nila ang quick release funds sa regional office ng Caraga. RH Balita! Dako muna tayo sa probinsya ng Bataan. Yung pong update sa sinasabi natin kaninang tour guide na nahulog po sa bangin. Ano bang istorya nito? Paano ito nangyari? RH37, Danny Kumilang. Danny. Sa update, hindi na umabot ang chopper na in-request na sana ay kukuha sa tourist guide ng Mautarak Ridge na nahulog ito sa Matarik na bangin na nahulog ito. Webes pa ng alas 11 ng gabi sa Mautarak Ridge, Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan. Ayon sa huling ulat kanina, pinawian na ito ng buhay dahil sa mga tinamong sugat nito sa ulo at bali sa katawan na nakilalang si Mike Ranasan Osena, 37 anyos, isang tourist guide na residente sa nasabi ding barangay. Nanginginig na umano ito kagabi pa at bago pa dumating ang chopper ng umaga kanina ay binawian na ito ng buhay. Umani naman ng awat pakikiramay ang mga sa hindi inaasahang biglang pagkamatay nitong nasabing biktima. Sinasabi ng mga kaibigan at kakilala nito na mabait itong si Mike at marami na din itong napagsilbihan bilang tourist guide sa Mautarak Ridge sa lugar. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Danny, isang tanong lang, Danny. Paano ba nangyari ito? Ito ba ay habang syempre tour guide? Ito ba ay habang ginagampanan ng kanyang trabaho? May kasama pa ba siyang iba na nagtutur siya? Nagtutur ba sila nung nangyari po yung aksidente? Ayon sa kwento ng isang konsyal doon sa Alas Asin, Maribeles, na si Konsyala Sis Malimban, bukod sa tour guide itong biktima, nangunguha daw ito ng mga stick na ginagawa at ang bamboo. May trabaho ito na nangunguha sa kabundukan ng Mautarak. Alas 11 ng gabi, may kasama siyang dalawa ng aksidenteng mahulog ito. Ayon sa nakausap natin, yung pinagkahulugan nito, kung ikukumpara mo sa building, may 4 na palapag. Ganyan ang kataas. Oo. Kaya nung nahulog alas 11 ng gabi, hindi na ito binaba muna dahil napakadilim. At kahapon ng umaga, doon na inireport sa barangay at yung barangay naman tumawag na sa PNP, sa MDRRMO, sa lahat ng sangay at pati sa Army. At sa hapon nga, ng hapon, binaba ito.
dahil nga sa sobrang tarik, yun, inabot sila ng gabi, hanggang inabot nga ng gabi, hindi nila maiahon dahil sobrang tarik, kaya kinakailangan mag-request ng chopper. Ginabi, kaya ang nangyari, kaninang umaga, nung dumating yung chopper, binawian na ng buhay yung Hindi biktima. na, nakakalungkot naman. Halos isang araw, no? Isang araw siya na nandun. Dahil yung Webes ng gabi, tapos buka hapon, Biyernes, ngayong umaga, pinuntahan ng chopper, kaya lang, siyempre malala na ang laki na sugat sa ulo. Tapos may bali pa sa katawan. Kaya yun na, naging sani ng kanyang kamatayan. Iba talaga pagka tama sa ulo, ano? Alright, maraming salamat. Danny Gumilang. Okay, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Gumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! RH Balita! Maraming salamat, Danny. Samantala, grade 10 student patay sa sunog sa Mursuya, Negros Occidental. Para sa balitang yan, RH46, Rex Cantong. Rex? Patay ang isang grade 10 student na lalaki sa nangyaring sunog kaninang alas 2 ng umaga sa Purok Langob, Barangay Blumentritt, Bayan ng Murcia, Negros Occidental. Kinilala ang biktimang namatay na si Clarence Vane Hitsanova, 15 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Lizelle Cornelio, tiyahin ng biktima, una lang nakalabas si Clarence kasama ang kanyang lulo na si Justiniano Fernandez, subalit bumalik pa sa loob ng bahay upang kukunin sana ang cellphone at wallet nito, subalit hindi na nakalabas ang biktima. Dagdag pa ni Cornelio, sumindi ng kandila si Justiniane dahil sa 14 o 40 araw na noong namatay ang kanyang asawa. Posibleng mula sa kandilang napabayaan kung saan maliban sa bahay ng biktima ang nasunog, 3 pang ibang kabahayan ang nasunog sa nasabing lugar. Sa ngayon nagpapatuloy pang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa nasabing hinggil o sa nasabing bayan hinggil sa nasabing sunog. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Rex Cantong. RH Balita! Motorider naman at angkas nito patay sa banggaan sa San Fabian, Pangasinan. Buong detalye, RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Patay ang 2 katao sa naganap na banggaan ng motorsiklo at kotse sa bayan ng San Fabian. Sa ulat ni San Fabian Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, ang mga biktima ay nakilalang sila Edward Mendoza at angkas nitong si Richard Maniklang, kapwa na sustong gulang at parehong residente ng Barangay Rabon ng nasabing bayan. Batay sa investigasyon, naganap ang aksidente pasado alas 9 ng gabi sa National Highway ng Barangay Rabon kung saan pumasok umano sa linya ng kasalubong na kotse ang motorsiklong sinasakyan ng mga biktima dahilan ng head-on collision. Dahil dito, nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na agad namang naisugod sa paggamutan sa Dagupan City, ngunit idiniklarang dead on arrival ng attending physician ng mga biktima. Dinala naman sa police station ang driver ng kotseng nakabanggaan, subalit hindi na nagsampa ng reklamo ang pamilya ng mga nasawi matapos magkaroon ng amicable settlement ang magkabilang panig, ayon kay Police Corporal Dennis Pedral, investigation on case. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. RH Balita! Maraming salamat, RH38, Freddy Fajardo. Oras po natin alas 12:36. Nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kasundaluhan na suportahan ang mga programa ng pamahalaan para sa rebel returnees. Ayon kay Pangulong Marcos, bilang peacemakers ay dapat manguna ang mga sundalo sa panghihikayat sa mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Aniya, sa halip na maglaban o maglaban ang kapwa Pilipino sa kapwa Pilipino, ay tulungan ng mga ito na magkaroon ng magandang buhay upang hindi lumaban sa gobyerno. Sa isang pulong kasama ang tropa ng Philippine Army, pinuri ng Pangulo ang mga accomplishment ng military
para sa neutralization sa communist terrorist group sa Caraga ngayong taon. Samantala, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na gawing mapayapa ang Mindanao. Ginawa ni PBBM ang direktiba matapos maaresto ang financier ng Al-Qaeda at supporter ng Islamic State sa Sulu na si Mirna Mabanza. Ayon kay Gilbert Cruz, Undersecretary ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, sinabi ng Pangulo na patunay ito kung gaano kahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya para makamit ang kapayapaan. Sinasabing sangkot si Mabanza sa pagpapadala ng $107,000 kay dating ISIS Phils leader Isnilon Hapilon noong 2016 na ginamit sa Marawi siege. RH Balita! Magandang tanghali muli sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Kay Miss Emmy Avila na nakatutok dyan sa Camarines Norte. Kumusta po? Malamig-lamig sabi, extreme northern Luzon. Siguro bandang norte, ramdam pa rin yung lamig ng panahon. At syempre kay Ramon Aguilar, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po kay Ma'am Ria Soto. Talagang si Miss Ria ay avid listener natin tuwing Sabado. Nakita ko ang pangalan ni Miss Ria. Magandang tanghali po. Labas muna tayo ng ating himpilan. Jackie, DILG Secretary Benhur Abalos, pinangunahan po ang isinagawang cleanup drive kasama ang Mandaluyong LGU. Buong detalye, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Yuel, nagsagawa ang DILG at ang Mandaluyong LGU ng kabayan ng cleanup drive sa Mandaluyong City. Ito sa ilalim ng kalinisan sa Bagong Pilipinas program. Pinangunahan ito ni DILG Secretary Benhur Abalos at Mandaluyong City Mayor Ben Abalos at Vice Mayor Menji at ang clean-up drive sa kahaban nitong Tunas Creek sa may Barangay Addison Hills. Kasama sa mga aktibidad ang mga kawani ng pambalangusot, ang membro ng PNP, ang Bureau of Protection at ilang mga kawani ng barangay. Sa kanyang sinabi ni Abalos kanina na ang pagtutulungan mano ng lahat ng sektor at bawat bahay bahay na sa barangay ay ito'y para sa kalinisan bilang atugon mano sa nalumagda ang mga kalahok sa pledge of commitment at ang pangako na magiging aktibong kaagapay sa barangay sa pagpapanatili ng kalinisan at ng kapaligiran. Paliwanag naman ni Abalos, ang kalinisan o kalinga ay inisyatiba para sa Marinis Bayan Program ay alinsunod inulunsad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naghihikayat sa mga mamamayan para pilihin ang isang malinis at ligtas na komunidad. Wala pa rin sa Karal sa Pilipinas, di ka rin ako sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. RH Balita! Alas 12:14 o alas 12:40 na. Bilang umurong 20 minuto na lang po at alauna na ng hapon. Ang tabayanan niyo po sa pagbabalik ng RH Balita. Dating US President Donald Trump ang ipinagbabayad daw po ng $354 million sa kanyang civil case o civil fraud case. Justin Brownlee balak ipa-auction ang Asian Games jersey para sa charity. At actors Jeneline Mercado at Dennis Trillo may inamin sa dahilan ng kanilang hiwalayan noon. Yan po at iba pang mga balita sa pagbabalik ng RH Balita sa tanghali. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV.
Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Hugis ng ilong, maaaring maging basehan sa pagtukoy ng personalidad ng tao ayon sa eksperto. Umaratsyada sa ikatlong pagkakataon. Una pa rin sa pinakahuling Nielsen at Kantar Survey. Ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Taus-pusong pasasalamat ang aming alay sa laging una sa puso namin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw, oras-oras dahil sama-sama tayo, Pilipino. Benepisyo ng power nap sa mga night shift worker. Alamin! Balita RH Balita. RH Balita. Kayo pa rin po'y nakatutok sa mga malalaki at mainit na balita ngayong Sabado ng tanghali dito po sa RH Balita. Inyo pa rin po nakakasama, ito po si Joel Reyes. At ito po si Jackie Resio. Ngayon pong 12:44 ng tanghali, sa iba pa nating mga balita, magpapadala ang Philippine Coast Guard at BFAR ng mga barko sa Baho de Masinloc para sa rotational deployment simula ngayong buwan. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, layo nitong protektahan ang mga lokal na mangingisda at matiyak ang food security ng bansa. Pinabulaanan naman ni Anyo ang sinabi ng China Coast Guard na itinaboy nila ang mga barko ng PCG at BFAR sa Baho de Masinloc. Matatandaang sa 9 na araw na pagpapatrolya ng PCG sa Masinloc, naispatan nila ang 8 Chinese vessel na bumuntot sa kanilang paglalayag. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi magdudulot ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ang rotational deployment ng PCG at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc. Giit ni Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on West Philippine Sea, ang Baho de Masinloc ay matagal nang parte ng ating exclusive economic zone. Dagdag niya, kahit kailanman ay hindi nagpapasimula ng tensyon ng Pilipinas sa naturang rehiyon at sa halip ay ang China lang ang nanghaharas. Let us first define the meaning of de-escalation. I think it is wrong for us to say na we are also de-escalating the tension because marinig nyo ito sa mga nakalang interviews ko, ma'am. No? There's no reason for us to de-escalate because in the first place, it is them who is escalating the tension. And we're just on the receiving end. Hindi naman natin sila pinoprovoke. Hindi naman tayo nagdi-dangerous maneuver. Hindi naman tayo nanghaharas ng fishermen. Ang mga bangko nila mas malalaki kaysa sa atin. Ang bangko natin ang liliit. Pangalawa, if your question is our presence in Baho de Masinloc would provoke them? I don't think so. The reason why we are doing this is because it falls within our exclusive economic zone. Inaanayahan naman ang mga residente ng Batanes na sumali sa Army Reservist ng Pilipinas bilang parte ng pagpapalakas ng militar sa norte. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, kaugnay ito ng plano ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na palawakin ang presensya ng militar sa Batanes at pagsasaayos ng mga infrastruktura rito. Sabi ni Galido, mas mainam ito dahil hindi na nila kailangang i-deploy ang mga ito sapagkat residente na sila ng lugar. Inaanayahan naman
ang mga ito na mag-volunteer bilang mga reservist. Una rito naglabas ng pahayag ang China sa ginawang pag-uutos ni Teodoro na dagdagan ng militar sa Batanes at sinabing huwag makipaglaro ng apoy. Samantala, pinagbawalan na ng Armed Forces of the Philippines ang mga sundalong gumamit ng Chinese app na TikTok dahil sa banta sa cybersecurity. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, saklaw ng kautusan ang mga work at personal phone ng military personnel. Diniin ni Padilla na humihingi kasi ang TikTok at iba pang free app ng access sa camera, microphone at messages kahit wala naman itong kinalaman sa kanilang serbisyo. Ilang bansa na gaya ng US, India at Canada ang nagpatupad ng ban sa TikTok sa pangambang nagagamit ito ng Chinese government sa pang-eespiya. RH Balita! Nabanggit mo, Jackie, na kasama yung US doon sa mga nagbawal sa kanilang military personnel na gumamit ng TikTok. Pero alam mo ba, mismong si US President Joe Biden ay may TikTok. Ginamit niya ba yun? Ang alam ko, nabasa ko, ginagamit niya para sa kanyang presidential election dahil magkakaroon ng election. Yun yung ginagamit niya pang advertise, kumbaga. Pero kung ang dahilan niya natin ay para sa national security, pagbabawalan yung ating mga sundalo, what more pa yung US President na siya may hawak ng lahat ng mga confidential na datos tungkol sa security. RH Balita! Yan, ang sabi naman nung kanyang alam ko presidential advisor, ginagamit lang nila to para maakit yung mga kabataan kasi karamihan ng kabataan sa US ay gumagamit ng TikTok at doon nila kumbaga nagre-reach out sila na bumoto para sa strategy nila, no? Strategy nila para doon. Pero yun nga, hindi natin alam paano yung seguridad mismo ng ating US President. Lahat talaga ng mga imposibleng bagay ay nagagawa tuwing sasapit ang eleksyon. RH Balita! Nagbabala naman sa publiko ang Consul General ng Pilipinas sa Geneva laban sa mga bogus na trabaho na iniaalok sa Europa. Sa statement ng konsulada, nakatanggap umano sila ng ulat na may mga Pinoy na nag-ooperate ng recruitment companies na sangkot sa mga illegal na aktibidad. Nag-aalokan niya ito ng trabaho sa Europe kapalit ng 500 hanggang 2,000 euros o katumbas ng 30,000 pesos hanggang 120,000 pesos. Samantala, gumagawa na ng hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para aksyonan ang nasabing issue. Samantala, arestado ang 12 katao sa ginawang pagsalakay ng pinagsanib na puwersa ng National Capital Region Police Office at Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR sa 2 bahay sa Cavite at Parañaque. Ang naturang mga bahay ay ginagamit umano bilang online casino hub ng mga sospek, pero nabatid sa PAGCOR na walang permit ang naturang operasyon at wala ring binabayarang tax. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Melencio Nartates Jr., ang mga inarestong sospek ay mga dating pogo operator na nagsarili ng negosyo. Bukod sa pagkakaaresto sa kanila, nakumpiska rin ng mga otoridad ang computers at gadgets na ginagamit sa operasyon at ilang undocumented cars ng mga sospek. RH Balita! Balita! RH Balita! Alas 12:51, 9 minuto bago mag-alauna ng hapon. Atin na pong bigyan daan ang report mula naman sa sinasagawang Give Blood, Give Love on Valentine's Day na bloodletting activity partnership ng DZRH Operation Tulong sa Dugong Alay Dugtong Buhay sa Pasig City. Ariyan na ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Miss May, magandang tanghali. Yes, Yuel and Jackie, magandang tanghali. Tama ka, no? Dahil love month pa rin naman. Kaya ang Barangay Uranbo dito sa Pasig City ay may ongoing bloodletting activity. Ang Give Blood, Give Love on Valentine's Day sa pamagitan pa rin ng Dugong Alay Dugtong Buhay at in partnership po sa DZRH Operation Tulong. Alas 8 ng umaga nang umarangkada Yuel ang blood donation sa Uranbo Chapel na pinangunahan ni Barangay Uranbo Kagawad Grace Puwa.
mga residente ng Barangay Uranbo, mga triskilyon at mga empleyado ng Makati Development Corporation ang mga unang dumagsak para mag-donate ng kanilang dugo. Nakasuporta din ang kanilang barangay chairman Richie Bua at may pag-grocery packs pa para sa mga successful blood donors si Pasig City Mayor Vico Soto. Si Dugong Alay Dugtong Buhay President Zarina Marilag ang ating kasama bilang partner sa blood donation drive. Samantala, ang mass blood donation team naman ng San Lazaro Hospital bilang partner hospital ang kumukuha ng dugo sa mga qualified blood donors. At sa panayam nga sa ilang blood donors na ating kasamang si Justila Villa ng Operation Tulong, sabi nitong si Ate Mercy Gregorio, 41 years old, first-time blood donor, natsempohan natin Yuel and Jackie, fourth time na nag-donate at na-reject, ngayon lang naging successful. Kaya ganyan siya kasaya. Sabi niya, sa isip ko baka ma-reject na naman ako kasi nga fourth time ko nang na-reject, pero ito ngayon na pag-donate ko, salamat sa Panginoon at naging successful ako. So yan ang kanyang sinasabi kanina. At sana daw makatulong kahit paano sa ganitong paraan kung sino man yung makakakuha sa kanyang dugo. Samantala, yung founder ng Grand Triskelion ng Uranbo Chapter na merong 25 miyembro na si Sir Dennis De Gracia, sabi niya sana ma-appreciate yung ginagawa nila bilang mga blood donor dahil tao sa puso niya yung ginagawa niya na pagtulong mula din ito sa kapatiran pa rin ng tao Gamma Phi. Sinisigurado ko na wala akong nararamdaman, hindi ako uminom at higit sa lahat, maaga akong natulog. Actually, yun ang mga importanteng dapat na ginagawa kapag ikaw ay magdo-donate ng dugo. And then of course, kasama din natin ang founder Grand Triskelion, Rotonda Kapasigan. Merong 14 na miyembro, si Rodjun Andog. Sabi niya, sana makatulong ang aking dugo sa nangangailangan sa ganitong kasimpleng initiative ko. Sabi niya na nanggaling sa kanya. So, kasama din natin ang Uranbo Fire Volunteers. And of course, na kanina nabanggitan natin ang Makati Development Corporation, ang Triskelion ng Tao Gamma Phi, Uranbo Chapter, ang Rotonda Kapasigan Chapter. So yan, Justil, kanina ay nasa mahigit na 30 na mga blood bags ang naiipon and hopefully madagdagan pa dahil tuloy-tuloy lang ang arangkada ng ating mga bloodletting partnership para naman lang sa ganun makatugon din tayo sa pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa panahon ng emergency. At bago ako magpaalam, Yuel, batiin ko lang ng happy birthday ang ating Tita M, Ate Malu Cabral. Ayan, happy birthday, Tita M. Happy birthday, Tita Ems. Happy birthday po. Oo. Magsisunod daw kayo, sabi ni Tita M. Ayan. Ikaw din, Miss May. Hindi hindi naman masyadong traffic, mula Pasig City papuntang South. Hindi ma-traffic, pero na-traffic kami. So, happy birthday, Tita Ems. More birthdays to come. Makita lang natin na masayang Tita Ems, okay na tayo, Yuel. Kaya magsisunod tayo. Okay, so kasama natin ang ating team Operation Tulong, of course, si Justila Villa at ang ating piloto, si Dennis Villanueva, para pa rin sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Ako naman may binauhan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa ating Wonder Woman Live mula sa Pasig City, si May Binauhan. RH Balita. Sa ating foreign news, pinagbabayad ng mahigit $350 million ang dating US President na si Donald Trump dahil sa hatol sa kanyang civil financial fraud sa estado ng New York. Sa civil fraud trial, hinatulan si Trump at kanyang mga kasama na bayaran ng 354 million piso ang estado ng New York dahil sa intentional na pagpeke ng financial documents ng Trump Organization. Ayon sa desisyon ni New York Judge Arthur Engoron, hindi rin maaaring mamuno sa anumang New York business si Trump at kanyang associates ng hanggang 3 taon. Kasama rin sa hinatulan ng kanyang mga anak na sina Eric at Donald Trump Jr. na pinagbawalan din maging CEO sa New York business ng 2 taon. At sa ating showbiz balita.
Ayun na nga, ito na ang latest chika. Inamin ni Jeneline Marcado na pagsiselos ang naging sanhi ng paghihiwalay nila ni Dennis Trillo noon. Sinabi ito ni Jeneline sa vlog video ni Karen Davila noong Huwebes. Ayon sa showbiz couple, naging magulo ang kanilang relationship noon at hindi lubos na napag-usapan ang kanilang mga problema na nagdulot na nga sa kanilang paghihiwalay. Dahil naman dito, marami na silang natutunan gaya ng pagtitiwala sa isa't isa at mas nag-mature sila matapos ang kanilang unang paghihiwalay. Unang naging magkarelasyon sina Dennis at Jeneline noong 2010, ngunit naghiwalay matapos ang 11 months. Makalipas naman ang 2 taon ay muling nagkabalikan at nagpakasal naman matapos ang 10 taon noong November 2021. Iyon. Ibig sabihin, nung panahong pinalabas yung isa na lang naging hit teleserye, hiwalay pala silang mag-asawa nun. Ay, hindi pa sila mag-asawa. Mag-on. Mag-on. Kumbaga. At sa atin namang sports balita, balak ni Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin Brownlee na ipa-auction ang mga sinuot na jersey at sapatos noong Asian Games. Sa isang video, sinabi ni Brownlee na plano niyang makalikom ng pera para ibigay sa charity. Aniya, mahalaga para sa kanya na mag-give back para sa mga fans na sumuporta sa kanya at ng koponan para manalo sa Asian Games. Matatandaang nakamit ng Gilas Pilipinas ang unang panalo sa Asian Games mula pa noong 1962 sa huling laro kontra China sa score na 77-76. RH Balita! Balita! RH Balita! Happy birthday muna kay Miss Angel Grecia Servano. Pagbati ay mula sa iyong papa, yung tatay na si Greg Servano. Si Kuyang Greg, kanyang anak na si Angel Servano. Happy birthday! Happy birthday! Siyempre kay Tita M sa Mamalu Cabral, happy birthday ang ating mother ng News Center. RH Balita! Balikan na natin ang ating headlines. Higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Asahan sa susunod na linggo. Labor Group iginiit na hindi babagsak ang ekonomiya sa 100 wage hike. Close fishing season sa Visayan Sea, Zamboanga Peninsula natapos na ayon sa BIFAR. PBBM umapila sa militar na suportahan ang mga programa para sa dating rebelde. Tour guide patay matapos mahulog sa bangin sa Mariveles, Bataan. At sa ating foreign news, dating US President Trump pinagbabayad ng $354 million sa civil fraud case. At Justin Brownlee balak ipa-auction ng Asian Games jersey para ibigay sa charity. RH Balita! Yan na po mga balitang itinampok ngayong February 17, araw ng Sabado 2024. Inyo pong nakasama, inyo pong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Yuel Reyes. At ito po si Jackie Resho. Para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! RH Balita! Ating po oras, 1:01 ng hapon.